So hi guys, welcome back again to my YouTube channel again. This is Stefan the Great. Yan. For today's video, nandito nga ulit tayo, syempre sa Daraitan, Tanay, Rizal. And dito sa kinalalagyan ko na ito, yan. Ito kasi ang pinakambungad ng Daraitan. At syempre meron ako sa inyo ipapakilala. Ito hindi nyo pwedeng hindi ito makilala dahil pagbungad na pagbungad nyo dito sa Daraitan. Ito na kasi yung tulay. Yan yung tulay. Ito yung ilog. Yan yung Sierra Madre Mountain. At dito nagsisibabaan lahat ng mga tourist. At ang unang bubungad sa inyo rito is si Kuya Boyet. Yan. Kuya Boyet. Yan. Si Kuya Boyet, galawang taga-Pasay ito. Yan. Original na taga-Pasay yan. Valenzuela, Pasay. Valenzuela, Pasay. Pero dito na si Kuya Boyet namuhay sa Daraitan. Nasa pinakambungad siya ng Daraitan. Now, kukwento ko lang sa inyo, magpapakwento tayo kay Kuya Boyet kung ano ang mga galawan dito. Kuya Boyet, dito nga tayo, Kuya Boyet. Ayan nga. Yan si Kuya Boyet. Kuya Boyet, kwentuhan mo ako dito. Gaano karami ang turista natin dito sa Daraitan during summer season? Sa estimate ko, kapag kahit kasi rainy season dito, pinupuntahan ako ng kung sino-sino. Minsan nga, may mga guest pa kaming galing ng Tarlac, Pampanga, Laguna. We can say, Kuya, pag summer season, mga 5,000 to 7,000 katao dumarating Ay, dito. hindi lang. Ganon karami tao dito sa Daraitan. Hindi lang. Sa estimate ko, baka nasa kulang 40. 40 mil? Oh. Kasama na yung nagsa-summit, kasama na yung dito naliligo sa ilog, yung nag-staycation sa mga campsite, bukod pa yung mga rider na Kasi day tour lang. tatlong bagay ang dinadayo rito. Number 1 is pinakang ilog, Daraitan River. Number 2 yung pinakang summit, yung mga mahilig mag-hike. Pumupunta ng Tinipak. At yung pangatlo yung nagtitinipak. Dito sa river naman na to, ang pinakang highlight naman dito yung mga water tubing activities. Tubing, yes. Oo. Pero dahil si Kuya Boyet nga, pagbungad na pagbungad nyo rito sa Daraitan, siya agad ang mabubungaran nyo rito. Kaya pag may kailangan kayong parking, Kuya Boyet is the Pag name. rainy season po kasi wala tayong access sa bridge. Tinatanggal po kasi yan kasi malaki po ang tubig dito kapag during rainy season na pagbagyuhan. Pero kapag tapos naman po ng bagyo at medyo gumanda ang panahon, gumaganda naman yung ilog, pwede naman po kayo dito sa tapat namin mismo, sa Bangan Daraitan, Tanay, Rizal. Pwede kayo mag-park kung day tour lang kayo. Pwede kayo rito maligo. Pwede nyo sa aming family nyo, tropa, etc. Kung sino-sino pa. Dito kasi guys, sa Daraitan, bukod sa mangungubo, ang tawag kasi natin dito sa mga ito, yan yung mga mangungubo. Nagtatayo sila rito during summer season lang. Pero during tag-ulan, is mandatory na kailangan ng tanggalin yung mga kubo na ito. So, ang matitira is mga campsite. So, sa campsite, kami naman yon mga campsite. Na which is matatagpuan mo naman dun sa area na yon. Pero during that time, papasok mo yung motor mo, or gusto mo lang dito maligo, si Kuya Boyet ang kontakin mo para sa parking space ng motor mo. Gusto nyo nandito na swimming lang, bibigyan namin kayo rito ng parking. Libre parking, ang babayaran nyo lang rito is yung mga tent na pwede nyo silungan. Iyo. Pero kung gusto nyo mag-staycation, yan ako sa inyo rito yung mga tropa, yung mga family friend na may mga campsite. Especially Ambrosio is in the house. Ambrosio River Camp. Tapos Agos River, Naturescape. Yan. Marami silang Camp contact. Agos. Marami. Lakat. Pahuay. Pag magwa-walk-in kayo, wala kayong tiyak na pupuntahan dito na campsite, gusto nyong tanungin, si Kuya Boyet muna yung tanungin nyo. Madali akong hanapin. At napakadali ko rin hagilapin. Nga pala, galawang ano to ha. Galawang taga-Pasay ito. Valenzuela, Pasay. Valenzuela, Pasay. Shoutout nga pala sa mga tropa sa Valenzuela. Sa mga taga, Santo Niño. Oh. Okay, thank you. So, yun Buhay guys. kayo.
So yun yung sinasabi ko sa inyo guys. Pag pupunta kayo ng Daraitan, tulad ng sinabi niya, siya kasi ang nakakakita ng flow kung gaano karaming tao ang dumarating dito, especially summer season. 10,000, 15,000, more than. More than. Kasi dumating sa punto, ang magmula ron sa taas nung Iglesia ni Cristo, hanggang doon ang waiting ng mga rider, saka sasakyan na papunta ng Daraitan. Ganon karami. Kahit ipagtanong nila sa mga residente rito, totoo yun. Foreigner, marami tayong foreigner na ritong nagagawa. Base sa experience ko rito, ang mga umakit dito, Swiss, Irish, Japanese, Korean, Chinese, Vietnamese, lahat ng nasyon. Lahat ng may tamis. Vietnamese, Hindi Chinese. sa pagano. Mga foreign, tapos mga celebrity, mga Celebrity, artist. Sino nagawin na Gretchen celebrity? Ho, Asay Tono, Mick Pingris, tapos si Terdy Ravena. Basketball player. Tapos yung mga artist, sila Kastakli, Flo G. Ito. Sino ba? Si Kape Agos, pag-aari ito ni ano, di ba? Yung pinagmamalaki nating isa sa pinakamagaling ng mga awit, si Moira de la Merong Torre. campsite sa amin dito yan. Ayan na dyan, no? Kape Agos kanya, di ba? Di ba? So marami ng celebrity dito, nadagdag pa kami. Kagandahan po kasi rito, guys. Pag pumunta kayo ng Daraitan, hindi katulad ng papuntang norte. Sa norte kasi may toll fee. Pag pupunta po kayo rito sa Daraitan, Rizal, wala pong toll fee. Ang mga giging gastusin nyo lang po rito is gas, tapos yung pagkain nyo lang po at yung babayaran yung staycation sa mga campsite. Yun lang. Madalas kino-complain ng mga tao rito. Ang madalas kino-complain ng mga tao rito, marami raw bayarin dito. Environmental. Base sa ipapaliwanag po namin. Yun naman pong environmental fee, mga sir, ma'am. Yung punan po ay legit kasi po, wala pong budol doon kasi po meron po silang resibo. At saka napupunta naman, may resibo po yun. Para doon po yun sa paliligo nyo, tapos yung pagpunta nyo po rito sa lugar ng Daraitan. Kasi pag nakita nyo po, pag dito po kayo nag-unwind, naku, mawawala po talaga yung stress nyo rito. Totoo yan. Napakalit na bagay lang po naman yun. Magkano lang ba yung brother? 20. 20 pesos. May tourism pa daw. Yung tourism po, base yung tanongin nyo po sila kung ano po yung ano. Pero ang alam ko po, may resibo rin po yun. Siyempre Pero, yung pagtawid ng tulay. Yung pagtawid po ng tulay kasi private, yung privado. Mahal po ang pagpapagawa ng tulay. Sir, ma'am. Almost, kasi dalawa na po ang naging bridge eh. Totoo. Ang bawat isang tulay po, ang pagpapagawa, ang wala pong engineer niyan, ang sariling utak lang po ng mga residente rito yan, yung mga dumagat. Mga katutubo ng Daraitan. Man-made lang po yan, panay kahoy. Wala pong bakal dyan, maliban lang sa pako. Pero syempre naman para Pero safe po kayo kahit po 4 na Raptor or 5 Land Cruiser kayo magkakasunod, stable po yung tulay natin. Yan ang maganda rito. So yearly ginagawa yung tulay na yan. Pero during sa panahon ng tag-ulan, bagyo yan, mandatory, kailangan tanggalin. Itong dating brother na this coming July, pag sabi ng katulad dito, pag malakas na yung bagyo, na iba na yung volume ng ulan, tinatanggal na talaga nila kapitan yan. Oo. Kasi mawawas out, brother eh. So sa ngayon, wala pa tayong forecast. Wala pa tayong weather talagang sobrang pagka iba na yung volume ng ulan, tinatanggal na nga. Kasi isang maghapon lang po tinatanggal ang tulay, pero 1 week po ikabit yan. Tapos ang balik po niyan, first week or second week na ng February. Summer season na. Katulad niya, ano? Kaya po mga rider. Mga Ordinary rider. day yan. Ordinary day yan. Kubo. Pag dumiretso yung mga yan, ang ibig sabihin yan, may mga confirm booking na yung mga yan. Again, ulitin lang natin, hindi lang Pilipino ang mga nagpupunta rito. Meron din tayong mga foreigner na nagpupunta dito. Kaya bang yung isa pang sa Alin pare, itong pick na to, kung kayang abutin, oo naman. Alin dyan? Ayan, yung pinakamatayog na yan. Yan yung hina-hike, sabihin mo sa kanila. Nandiyan dyan yung yan yung hina-hike, at the same time, nandiyan dyan yung heart peak. Yan ang Mount Daraitan. Yan ang Mount Daraitan.
And syempre ito, yan ang pinakang kubo natin. And syempre tindahan, kailangan nyo ng tindahan, mga anything, CR tayo rito. kape. CR, nag-o-offer ka ba ng season? Meron po tayong malinis na pasilidad ng CR dito. Siyempre, unang-una, napaka-importante niya pag may cottage ka. Correct. Hanap natin ang gas yan. O, ito pa maganda. Turista ka. May naiwan kang gamit dito. Kahit saang area na iwan mo or kahit anong campsite, pwede mong balikan. Sure na may babalik sa'yo. Kaya ano ng mga taga-Daraitan, hindi nagsasamantala ng mga gamit. Para makip yung trust ng mga tourist dito na maganda yung palakad ng Daraitan community. Yan. So, ano ba yung mga pwede natin i-discuss dito? Safety. Yan. Hindi naman tayo nagkukulang ng safety dito pagdating sa mga local tourist natin. Pero yung iba, medyo pasaway. Klima rito, napakakalmado, tapos talagang walang polusyon. Yung klima. Napakasarap ng klima Pag dito. nagano kayo rito, Lalo pare yung yung December. ay sabi, pagka Ay, season, Bear season talaga naman. rito pa, tumatapat pa ng kung anong temperatura ng bagyo, umaano tong Daraitan. Pumapantay, lumalampas pa nga eh. Lumalampas pa nga, diba? Lumalampas naman, napakalamig. Ngayon, ito na yun, nag-i-start na siya kasi always napapansin ko, very foggy na yung bundok natin eh. Magtatag-ulan na eh. So anyway guys, maraming bagay na magaganda rito sa Daraitan na dapat niyong pasyalan. Kung bago kayo at bago niyo itong napapanood itong video na to, isa sa pinaka-pamosong pinapasyalan dito sa Tanay Rizal is itong Daraitan na ito. Unang-una, malinis yung ilog. Kung marami na po kayo napuntahan lugar na naging ano po kayo, natanggal yung stress nyo, lalo na po pag napunta kayo ng Daraitan. Hindi ko Totoo yun. to believe, ma'am sir. Punta po kayo ng Daraitan para malaman niyo po kung nagsasabi po ako ng totoo o hindi. Correct. Kayo na po ang makakapagpatunay niya. Ako nga, mula nung nag-start ako dito, itong mga una kong nakilala rito sila Kuya Boyet. Mahirap pa itong i-approach no, nakala mo suplado. Pero okay ito, Galawang Pasay ito. Siyempre, shoutout sa mga taga-Pasay kung mga naging guest sa Ambrosio River Camp. And again, pagpapasyal uli kayo dito, anything, may inquiry kayo, magtatanong kayo bago kayo tumawid ng kabilang ilog, si Kuya Boyet ang tanongin nyo. At your service, Ah. Boyet Istopare. Si Kuya Boyet Madaling kasi, hanapin, napakadaling hagilapin. mayroong kasabihan nun eh. Ano na sabi mo? Madaling Madaling, hanapin, napakahirap. Ay, napakadaling hagilapin. Kasi ano ko yung hanap sa slogan ha. Kasi yung dadaanan nyo, sir, Pa? ma'am, halos tabi lang ng bahay, ng ano ko, tindahan ko dito. Ito mismo inupuan namin ni Sir Ambrosio, yung may-ari ng isa sa magandang campsite po rito. Eh, siya magpapatunay yan. Ito po, hindi pa pwedeng, pag hindi ka, pag pupunta ka ng Daraitan, hindi pa pwedeng hindi mo ako makita. Kasi Hindi pwedeng hindi mo makita si Kuya kasi Boyet. dito po talaga yung way na Tsaka during that time, during that time, rainy season, dahil wala na nga yung mga kubo na yan, pwede kayo mag-parking ng mga sasakyan dyan. Okay? basta detour lang. Yung hindi pa Basta- pwede overnight. Hindi pa pwede overnight. Daytour Sila, lang. sabihin kami ang nag-ano rito. Ganahis ng parking. So, mayroong mga pagkakataon na minsan, ipinapaiwan yung susi. It's a matter of Nasa trust. sa inyo po yun. Eh, syempre, Nasa sa inyo naman yun. po yan. Pero kapag po medyo hindi maganda ang weather, tapos magpupumilit po kayong tatawid sa kabila ng access lang po bangka, Di balsa. tapos ipapark nyo po rito yung sasakyan nyo na hindi nyo iwan ng susi, ay hindi po kami pumapayag ng ganun. Papupuntahin po namin kayo doon sa designated parking sa taas, kung tawagin siya ay Blue Eagle Parking. Yes. Safe po doon kasi mataas talaga. Kung Pero bakit- kung day tour lang po kayo at dito lang po kayo maliligo sa may malapit lang po rito sa amin na kita namin kayo, wala pong problema. Bibigyan po namin kayo ng parking na maayos. Alam nyo guys, bakit pinapaiwan yung susi? Kasi, minsan, unpredictable ang ilog. Minsan bababa, minsan lalaki. Paano pag lumaki? Eh, naiwan yung susi mo. So, siyempre, ang pangit naman kung aanurin na lang yung sasakyan mo. Kaya by all means, kailangan kunin yung susi para iahon sa mas mataas na bahagi. Yun naman ang purpose nila.
Sila rin ang magsasabi sa inyo kung okay ba o hindi na iwan yung susi or dalhin nyo na lang yung susi nyo, okay lang. But again, during nagpabook kayo at gusto nyo ng ganun season na malamig, tag-ulan, so nasa sa inyo kung gusto nyo paiwan. Ang apelyido ni Sir Marvin, yung may ano rito sa kabila. Yung ano din ni Padilla. Nakalimutan ko eh. Padilla? Yung dito, yun yung campsite. Kasi for your information, itong daraitan na ito is nababalot na rin ito ng mga puro celebrity. Daniel Padilla. Yung Padilla. Ah, Sa taas-taas, meron tayong Sarah Geronimo, yun doon sa may, ano, malapit doon sa pinagano ng probinsyano. Santa Ines. Ay, sa Santo Niño ba yun? Oo, sa Santo Niño. dalawa pa lang yung nabanggit natin sa dinami-dami. Pero maraming celebrity pumupunta rito. Especially, pag yung campsite mo rito is, alam mo na, full option. Kasi may swimming pool. Alam naman natin kung sino yung may swimming pool na campsite dito. Ang meron dyan, Tinipak Lads ba? Camp Aliw. Camp Aliw, Tinipak. Tinipak Lodge. Artist Camp. Artist Camp. Artist Yan. So, marami kasing campsite dito. So, I think, nasa 80 yata ang campsite dito. Ano? Pero ang mangungubo, mas marami din. Pero mayroon lang silang certain time na season para makikita mo sila. Pero kasi ngayon, as I told you, unti-unti na silang kailangan na mag-pull out. Ano, brother, yung ano, tayo ka rin, nagpakita. Alin? Samahan mo ako, brother. Nag-dokumentaryo tayo. Ito, pagka, ito yung Ito kasi teritoryo to ni Kuya Boyet eh. tubig eh. Pakita mo yung itsura ng tubig. Hindi ako sa area ko, meron na kasi ako eh. Aha. Tapos ito kami mga camp. Ito yung po yung mga campsite, hilera na yan. Isa na dyan yung ano niya. Ayan. Dito hilira to ng puro campsite. At yung area ko naman sa Ambrosio River Camp is nandito. Ito mga taga-Sampaloc lang. Aha. Ito sila. Taga-saan po kayo, ma'am? Oh, taga-QC pa. QC. Yeah. Yung sila, ma'am, main sir. Ganito kalalim to ngayon, pare ko. Medyo, ano po tayo, medyo low level lang konti, kaya safe po sa mga bata. Pero pwede pa naman po lang yan kahit pa para. Ayan, si Kuya. Ayun na, lumangoy na nga si Yung Kuya. beach natin, na, sa ngayon po, ay Kaya yung sinasabi ko sa inyo guys, kahit 4 na 4x4 kayo, sabay-sabay. kahit na 5 Land Cruiser, Pwede. oo, kasi ang capacity niya more or less nasa 5 tons eh. 5 tons. Akala mo lang malalim yan ha, pero mababaw lang yan. Meron tayong malalim na portion, meron namang mababaw. Correct. Ito po, pwede na kayo magtampi sa rito. So sige pare ko, dito ko na siguro tatapusin to pare ko. Basta, ano sa, O again guys, ano, so siguro naibigay ko na sa inyo yung full information. See you dito sa Daraitan, mami. Kita tayo dito sa Daraitan. Again, kontakin nyo si Kuya Boyet. Nasa pinakambunga dyan. Ito, pakita ko sa inyo. Yan yung kampo yung estopare. Ayan, yung po yung apelido nila estopare. Ito pwesto ni Kuya Boyet. Ayan yung apelido. Ayun. Ito, dito na, huwag ka nang lumayo, pare ko. Ayan ang kanyang family name, Estopare. Okay? Ngayon again, ito ang bungad ng Daraitan. Mula dito, yung bababaan nyo na yan, yung kalsada na yan, papunta rito, ito ang bubungad sa inyo, si Kuya Boyet. And syempre, kung campsite naman ang hanap nyo, yan. Try to visit our campsite, Ambrosio River Camp. So, paano guys, hindi ko na masyadong papabayan. See you again to my next vlog. This is Devon the Great. Bye and God bless.